Friends, Jeremiah said, even the stroke in the sky knows her seasons, and the turtle dove and the swift and the thrush observe time of their migration. But my people do not know the ordinance of the Lord. When the church removed all of the things about the Jewishness of our Christian faith, kinalimutan na natin yung mga, these are my feasts ni Lord. But these are actually His ordinance. I'll give you one important example. Sa Hula Valley po sa Israel, every year, yung mga ibon, alam nila kung kailan sila pupunta sa Hula Valley. Alam nila kung kailan sila lilipat. Anong ibig sabihin nito? The creation knows the times and seasons, and yet the people of the Lord do not know the ordinance of the Lord. Aray! That's why we need, I'm not saying I'm requiring you to celebrate. I'm saying we need to remember there are feasts to follow. There are feasts to be remembered of. Bakit? Because the Feast of Passover, we reminded it's the Lamb of God that took away the sins of the earth. Noong tawag dito, si Jesus ay nailibing, nilinisan niya tayo mula sa ating mga pagkakasala. Righteousness, sin was uprooted. And then He rose from the dead. And then He gave His Holy Spirit. We need to be righteous before the trumpet call. It's so on and so forth. May reminder. Hindi yung sa mundo ngayon, ang laging tinuturo, paano yumaman, paano magbenta ng tusino, paano dumami ang pera. When we are following the feast of the Lord, we are reminded of the fundamental truths of Christ. Because we are reminded of the truth. Kaya pag sinabi ko na dito na merong God the Mother, babalikan mo. Hindi totoo yun. It keeps us grounded to the true gospel of Christ. So, sabihin, mag-Hebrew lang tayo konti. Sabihin mo sa katabi mo, hag sa meyak. Hag sukot sa meyak. Yes. That means Happy Feast of Tabernacles po. Isa po itong napaka-joyous celebration, and I hope this will remind you, friends, na kahit ano po yung nangyayari sa buhay mo, rejoice in the Lord. Just this morning, ito pong mga tatlong kasama namin ni Sir April, siya po ay isang professor sa university, na kilala ko po itong mga napakababait, napaka-lovely na mga indigenous people sa Dweg. We're currently doing a research po sa Dweg, and I happen to know them. Now, habang naglalakad po kami mula sa community, 2 oras papunta sa kanilang farm, sa gasak nila, nakita ko ang daming ang daming prutas. Sabi ko sa kanila, kapatid, ang daming mga prutas, bakit hindi nyo binibenta? Sabi niya, sir, kasi pagkain lang namin yan pag nagtatanim kami. So sabi ko, wow. I mean, ang dami, langka. Actually, hindi po nila mabuhat lahat. Sabi ko, you don't need to get much. Ito pong mga nakikita nyo sa harap, most of this, like 90% of the things that you see here, they brought it 2 hours walking just to bring here. That's the offering of our friends from the mountains. Palapakan mo natin ang Panginoon. Yeah. Tapos, nung nag-meet po kami, nakita niyo po itong upo na may galos. Kanina nagkita kami, sabi nila, hala sir, sorry po. O bakit? Nadisgrasya po kami. Inisip po namin agad yung mga gulay natin. Nako, disgrasya na kayo, iniisip niyo pa rin yung gulay niyo. Pero alam niyo yung isang na-remind sa akin, even the simplest things, they consider because they know they're giving to the Lord. Kamusta po kayo? Sa ating mga I'm not saying only money. Pag si Kuya Nelmar ang nagsabing pagbibigay, hindi ako hihingi ng offering Never po kaming nagpapa-offering alam ni Pastor Nanding yan. Never kaming nagpapa-offering pagka nagse-celebrate kami at gumagamit kami ng facility. Kami ang nagbibigay because we know it's better to give than to receive. Kaysa naman receive ka ng receive, mahiya ka naman kay Lord. Hello? Huwag niyo pong sanayin na ang mindset natin, mga kabataan, na magpapa-dumbbell tayo sa mga iglesia natin na gusto namin mag-ministry, tapos hihingi ka ng pera sa church. If you want to be a minister, if you want to be a missionary, then gumastos ka. Because you will only see sacrifice when you use your own money. Tanungin mo yung nanay mo. Totoo yun, sasabihin niya. What I'm trying to say here is that
Yung simpleng bagay ba, nung nakita nila, ay sir, pasensya na. Hindi na nila inisip yung katawan nila, yung buhay nila, para lang sana maganda yung maibigay nilang handog nila. Sana po, ganun yung mindset natin. And please, kagaya po ng advocacy namin sa university, wag natin silang isipin na pakanam lang dahil mabalinan. Yung maliit na nahingi namin sa kanila, not nahingi because we gave them something in exchange. But sabi ko, dadagdagan namin pero wag niyong masyadong dadamihan. Gusto nga nila 5 sako eh. Sabi ko, wag kayo magdadala ng 5 sako. I mean, bundok po yung pinag-uusapan natin. They willingly came to 2 mountains just to look for the things that I want. You could imagine how willing they are. And for us, sabi ko nga, pasensya na ha, yung mga ibang ini-invite nga namin minsan, alam na namin before they're celebrating with us, before they have believed. Many times I have inviting them but they are not coming. Yung iba nga, dikotse na eh. Ikaw pinagpala ka. Kaya sabi mo sa katabi mo, pag dikotse ka na, wag kang tawag dito, wag kang tatamarin. Sabi mo sa katabi mo, pag dikotse ka na, wag kang tatamarin. Maraming dikotse, pag dikotse na, mas tamad na. Tama, di ba? Tanungin niyo pa si Pastor Red, ilang beses, glory to God, ilang beses ko pong pinupunta. Sila Pastora Mona, sila Pastor Red, sabi ko, Pastora, may event tayo, may bagyo, may baha. Nandyan sila. Why? Because we want to see what the Lord is doing in each of the lives of our brothers and sisters. Palakpakan natin ang ating Panginoon. The Lord is good. The Lord is good. I'm praying next time, pag nag-outdoor tayo na Sukot, kasama na natin sila. Kasi they really want to join us. Praise the Lord. Hallelujah. Now, rejoicing in Sukkot is a requirement. Mayroon pong encouragement ang Panginoon. Sabi sa Deuteronomy 16:11, and rejoice before the Lord your God at the place He will choose as a dwelling for His name. You know, the New Testament, alam nyo naman na po na ang katawan na natin, ang templo ng Banal na Espiritu. Tama po? Hindi na tayo kailangan maggawa ng kung ano-anong altar para manahan ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos nasa katawan na natin. Nasa inyong mga katawan, nasa katawan na natin. Kaya nga, kung titignan mo yung batas na yan, hindi pala dapat tayo mukhang pasas dapat. Dapat mukhang ubas lagi tayo. Nakangiti. Kasi pag hindi pala tayo nakangiti, mukha tayong pasas. Gusto mo bang yung katabi mo mukhang pasas? Siyempre hindi. We need to rejoice in the Lord. And I pray, church, and I pray sa atin pong pag-aaral ngayon, maunawaan natin paano ba tayo magiging rejoiceful, paano tayo magiging magalak sa ating Panginoon. Ang Sukot po ay tinatawag ding season of our joy. Season of our joy. Kaya po madalas sa Israel, bawal talaga ang malungkot pag ganitong mga pagkakataon. Pero ngayon po, kahit hindi tayo mga Hudyo, gusto ko po pag binuksan natin yung Bible mamaya at aralin natin yung gustong ipaaral ng ating Panginoon sa atin. I pray and I hope that every day will become a season of our joy because the Lord is with us. Sino pa? Tignan nyo, may invitation. The Feast of Tabernacles is unique of all the 6 feasts except Sukkot kasi meron siyang invitation sa Israeli sons and daughters, male man or female yan, the church leaders, Levites, tignan nyo, and the foreigners. Kasama na yung mga Pilipino dyan. It's including the nations of the world. That's why when you see in the book of Revelation, nung nagwe-wave sila ng mga palm branches, those are actually the nations celebrating the Feast of Tabernacles. Now, ano pa? The fatherless, the widows, yung mga hindi natin pinapansin. Sorry po ulit. Bakit? Ang dalas kasi natin ngayon sa church natin, hindi nyo po ba napapansin? Panay na tayo pa-registration ng pa-registration. Paano pa natin makukuha yung mga margin people? Naintindihan niyo po ako? How can the poor hear the word of God if we always ask for registration? Para tayong si Ananias at Safira. Fira-fira lang. We're paying to meet the Lord. We're paying to hear the gospel. Hello!
We need to wake up, church. That is not our task. Hindi po tayo nagmi-meeting para gumawa ng concert, para gumawa ng business. Magkooperatiba na lang kayo kung gusto niyo lagi ng registration. Tutulungan ko po kayo sa DAR. May kaibigan ako sa DAR. Oo. Gusto niyo lupa? Kaya niya kayong bigyan ng lupa. Sa bundok nga lang, kung gusto niyong tumira doon. Pero ang ibig ko pong sabihin dito, we should be inviting people to come to church. Ang mga kapatid ni Jesus, sabi niya, ay yung mga gumagawa ng kabutihan. Anong kabutihan yun? Yung mga tumutulong sa mga mahihirap. Yung mga iniisip natin, yung mga katulad nilang hindi madalas nakikita. Yun nga yung puso, bakit ko kinuha noon yung kurusong tinuturo ko. But it is an invitation to all of us. And for 7 days, sa 7 araw, actually nag-start po kahapon. Originally, ang sukot po dapat ay kahapon tayo. Kaya lang, praise be to God, national awarding po namin sa, national contest po namin sa DAR at madaydayaw ni Apo. To God be all the glory sa buong Pilipinas po. Nirepresent po namin hindi lang TAU, buong Region 3 po, number 3 po tayo. Hallelujah! Nagbigay po ng, sabi ko, wow, Lord, thank you. Parang pinaalala ni Lord sa akin yung joy na gusto niyang ipaalala sa atin when we are celebrating the feast. So, magmula kahapon hanggang, kailan dear? 7 days. Hanggang Monday next week, dapat ay huwag kayong malungkot kung Hudyo kayo. Pero ang Biblia sinasabi niya, hindi lang 7 days na. When we know that you are the temple of the Spirit, bawal kang maging pasas. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pasas. Kasi alam niyo po kapag hindi kayo umingiti, yung gravity, hinihila niya yung mga mukha niyo. Kaya nagkakaroon po kayo ng wrinkles. Kaya dapat banatin nyo, exercise nyo, ngitian nyo yung mga, ngumiti po tayo lagi. Yan. Tapos, pinapaalala po sa kanila, alam nyo, for 40 days, ang mga Hudyo po ay nanirahan po sila sa tolda. Kaya po, every sukot, ang mga Hudyo, gumagawa po sila ng ganito. Ang tawag po dito ay suka. Nananahan po sila doon ng 7 araw para ipaalala sa mga sa sarili nila na yung mga ninuno nila for 40 years, tinulungan ng Diyos sa ilang. Sa atin po, hindi na natin kailangan ma-experience na tumira sa ilang at gumawa ng tolda. Yun pong araw-araw na gumigising ka, yun pong araw-araw na kahit konsumisyon mo yung kapitbahay mo, yung araw-araw na ang dami mong iniisip, yung humihinga ka pa rin, nandyan ka pa din, praise the Lord. That is God in you, working still. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa atin, wala tayong konsepto ng Egypt. But we know that when the Israelites are in Egypt, they're living in their pleasure. They're living in sin. When Christ came into your life, we also went out of Egypt because Egypt is sin. And we are called to be righteous because of the blood of Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, the suka is a reminder of God's protection and faithfulness, not just to the Jews, but to each of us, mga kapatid. Pinoprotektahan tayo ng Panginoon. Noon nga pong galing kami ng La Union, I was driving, we were talking with my friends, because every time po na, before kami lumabas, ang lagi ko lang sinasabi sa Panginoon, Lord, if you still need me, please protect me. When pauwi po kami ng La Union, wala kasing ilaw sa kalsada. Biglang may sumulpot na papaitan, kambing sa may biglang sumulpot na kambing sa daan, I was able to move the car, praise the Lord. Hindi nagasgasan yung papaitan. Kung hindi lang kami kompleto nun, naiuwi ko, hindi, joke lang. Malaki po talaga, Pastor, parang may breed siya. Malaki siyang papaitan, kambing. Napakalaki po. God is protecting you day by day. Hindi mo kailangan makitang muntik kang maaksidente. He is protecting you. Yung natutulog tayo, lumindol lang ko, malaglagan ka lang wala na. Yung nandito ka, yung ilang taon na po kayo, ako po, 32 na po ako, kahit mukha akong 14, laging sinasabi sa university. Dati high school lang siya, pagkatapos naming mag Biggest Loser, elementary na lang siya. God is protecting you
mga kapatid. He is protecting us. Kaya let this Sukkot remind you that God is protecting you. Di ba? Hindi natin madalas napapansin, but God is protecting you. Now, I want you to put the word rejoice in your minds because it means it has a profound sense of joy. Ano kaya ito? Tingnan po natin paano tayo magiging masaya doon sa sinasabi po ng kasulatan. Saan ba nagsisimula ang joy? Sa mga nanay at tatay, lalo sa Pilipinas, pag pinagpala po sila ng anak, ang lagi nating pinapangalan, Joy. Meron nga tayong, ayong mabait po natin at magandang singer at photographer, ang pangalan niya, Carla Joy. No? Marami sa Pilipinas ang pangalan, Joy. Malamang kasi sa sobrang saya nila nung nanganak po sila, ang naipapangalan nila, Joy. But the word joy, when you look at the meaning in the Bible, will give us a manual kung paano po tayo magiging masaya, joyful in the Lord. We need to understand the real essence, nature of joy. Pero para maintindihan po natin, tignan natin yung made up ng tao. Sabi ni Paul, in 1 Thessalonians 5:23, mamaya po babasahin ko. Tignan nyo muna yung nasa screen. Sabi ni Paul, ang tao, merong tatlong parts. Tripartite, sabi niya. May tatlong made up ang tao. Katawan, kaluluwa, at spirito. Body, soul, spirit. Let's read that. 1 Thessalonians 5:23, now may the God of peace himself sanctify you entirely. And may your spirit and soul and body, tingnan nyo yun ha, and may your spirit, soul, and body be kept complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. So meron pong tatlong parte pala ang katawan ng tao. Physical na katawan, kaluluwa, at spirito. Ngayon, Paul gave us that three distinct parts. Yung spirit, yung kaluluwa, spirito, yung kaluluwa, at saka ang physical na katawan. Ngayon, ang tatlong ito, these three parts have the same type of satisfaction. We cannot allocate. Hindi pwede na itugma natin, sabihin natin na ang kasiyahan ng katawan ay siya ring kasiyahan ng kaluluwa o kasiyahan din ng spirito. This is distinct. So let's look at that so that we can understand the real nature of joy. Are you ready? Andyan pa po ba kayo? Sige po. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Oo. Dahil po teacher ako, madalas I teach when I preach. No? Now, for the body, ang tawag sa kasiyahan ng pisikal na katawan ay pleasure. Everybody say pleasure. Pleasure is anything that is agreeable to your sensations or emotions. Or, more importantly, masaya sa mata, masaya sa pang-amoy, masaya sa panlasa. Yun pong ating 5 senses. Lahat ng yon ang tawag doon, pleasure. Kaya nga kung natikman mo yung masarap na ulam, pleasure. Pag nakapagpamasahe ka, pleasure. Kapag ka nakatulog ka ng mahaba, pagkatapos ng maraming exam, pleasure. That's the physical type of joy for the physical body. So this, for the body, we call it pleasure. Sa soul naman, we call it happiness. There is a feeling, agreeable feeling, or condition of the soul arising from good fortune or propitious happening of any kind. Kasiyahan. Ang kasiyahan ay sa kaluluwa. Anong ibig sabihin yan? No? Magbibigay po ako ng halimbawa mamaya. Pero, pag sa spirito naman, tinatawag natin na joy, kagalakan. Kagalakan. It's inner contentment and satisfaction with God. I want to make review of that. Sa kaluluwa, happiness, kasiyahan. Sa espiritu, joy, kagalakan. Paano ba natin
iba ito? Or how can we make them distinct from one another? So ulitin ko po. Pleasure is for the body, happiness is for the soul, and then joy is for the spirit. Ngayon, mahalaga na i-distinguish po natin ang pagkakaiba ng happiness and joy. Malamang yung iba po sa inyo, mga English major, pwede naman nating pagbalik na rin. But for this particular understanding, I want to use the word joy because it's more lasting compared to happiness. Ano yung difference nila? Magbibigay po ako ng halimbawa. Meron ng isang gwapong lalaki. Meron siyang girlfriend, maganda. Tapos meron siyang sports car, napaka-sunny day, marami silang pera, hindi galing sa Ghost Project. Maganda yung buhay, maliwanag. Ganda ng buhay nila. Ang tawag doon, happiness. Merong contentment. Bakit? Kapag dinit siya ng jowa niya, iniwan siya ng asawa niya, nasira yung sports car niya, wala na siyang pera, umuulan pa, matatawag mo pa bang happiness yon? Hindi na. Happiness has evaporated. You know why? Because happiness depends on your circumstance. Masayang ka lang kasi ang dami mong pera. Ganda ng bahay ko, bago. Ganda ng cellphone ko, bago. Pero napapansin niyo po, habang patagal ng patagal, nawawala yung kasiyahan na yon. Kahit pa, nung iba na yung feeling, nung bago yung gamit mo, tapos nung tumatagal, iba na. That is happiness. It depends on a circumstance. Joy does not depend on circumstance. It depends on something that never changes. Sabihin niyo po sa katabi niyo, never changes. Ang kagalakan ay nakadepende sa isang bagay na hindi nagbabago. Hallelujah. Malakay 3:6 declares, "For I, the Lord, do not change. The real source of joy is God." Mahina po yata yung amen nyo. Sabi ko po, ang pinanggagalingan ng kagalakan ay ang Diyos lamang. He does not change. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Kaya po kung namumuhay po tayo sa realm ng katawan, ang gusto mo lang na kasiyahan, yung para sa katawan. Kung ikaw ay namumuhay lang para dun sa mga gusto ng kaluluwa, you depend on something. Yung mga bagay dito sa mundo, passing, fading world. Kaya gusto natin mas marami pang pera. Kaya gusto natin mas marami pa ang ganito. Kahit meron ka na, gusto mo pa. That's because your soul wants more. He wants to sustain that happiness because it depends on a circumstance. But mga kapatid, hindi po tayo soulish Christians. Hindi po tayo body Christians. We should be living by the Spirit of God. That's why our joy is dependent on our relationship with God alone. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. You must be satisfied with your relationship with God because that is the source of joy. Tingnan po natin yung mga patotoo ng mga ilan po sa Biblia para makita natin ano ba itong distinction ng joy na to. Sabi ni Haring David, the man after God's own heart, Psalms 43 verse 4, "Then I will go to the altar of God, to God, my exceeding joy, and I will praise you on the lyre, God, my God." Ang background po nito, si David, oppressed siya, tawag dito, yung mga kalaban niya, hinahabol siya, maraming pressure sa paligid niya. Halos parehas sa mga nangyayari sa atin ngayon. Ang daming mga bagay na gumugulo sa atin. Pero sana, kapag merong mga ganitong instances, pagkakataon sa buhay natin, sana po, ang sasabihin natin, then I will go to the altar of God. When the things is not understandable, when the things are so weary, my response is, then I will go to the altar of the Lord. Wala po
sa mga bagay sa mundong ito ang kasagutan. We need to seek the Lord day by day. There is only one place for all the answers of the world, where it is the altar of God. You will find joy not in money, not in work, not in positions. All of those are soulish. You will find joy in the altar of the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Why? Anong gagawin natin sa altar of the Lord? When you come to the altar, you begin to worship God. You begin to humble yourself before the Lord. Kaya po, mga nanay, mga anak, mga ading, mga estudyante, huwag na kayong mahiyang magtaas ng kamay. Kung magtataas ka lang din ng kamay, itaas mo na. Kung luluhod ka na rin lang, lumuhod ka na. Why? Because we know that the altar of the Lord will give us all the answers that we're looking for. We worship in the altar of the Lord. We pour out our heart in the altar of the Lord. Tignan niyo po ito. Tignan niyo po yung sinabi ni David. To God, my exceeding joy. Si Haring David, may nasasakupan, may ginto, may yaman, may kapangyarihan. Pero hindi po niya sinabing lahat ng yon ay pinanggagalingan niya ng kanyang kagalakan. Ang kagalakan po niya, ang Panginoon. Kaya kung nawawala pa po kayo, mamaya po, we will lead you how you can find the true joy in the Lord. We will find joy in the Lord. Kaya kahit po yung pinakasikat, mayaman, makapangyarihang tao, Sarah Geronimo, pinatigal niya ang concert niya. Kasi meron sa puso niya, lahat ng bagay sa pisikal, lahat ng bagay sa kanyang kaluluwa, na ibigay na ng mundo. Pero kahit pa ganun, pinatigil niya yung concert niya. Bakit? Meron sa loob niya, hinahanap yung kagalakan na hinahanap niya. That is the joy that we can find only in the altar of the Lord. Let's say, God, you are my exceeding joy. Can you say that to the Lord right now? Kahit po huwag niyo na pong isigaw, ipikit mo lang at sabihin mo, Panginoon, hindi ko man nasabi sa'yo, but you are my exceeding joy. Kung hindi mo man siya ginawang ganon, now is the time to say, Lord, you are my exceeding joy. Hindi na yung cellphone ko, hindi na yung pag-aari ko, hindi na yung yaman ko, hindi na yung circumstance ko, hindi yung bahay ko, hindi yung posisyon ko. It is God and God alone. You know, when you humble yourself to the Lord, God will use you. Sa mga kapatid po natin dito sa RBBC, sinabi ko na po sa inyo, noong ang daming stress na nangyayari sa buhay ko, I developed a certain anxiety, and I told the Lord, Lord, if you will for me to be removed from the chairmanship, please remove it from me. Tinanggal nga ng Panginoon sa akin yon. Masakit pa yung pagkakatanggal kasi may ginamit siya because many things have transpired. But lo and behold, madaydayaw ni Apo. When I was in a place where I thought, alam ni Pastor Nanding, I was testifying to them. Akala ko, I can totally devote myself na sa ministry, iba pala ang gusto ni Lord. I was promoted to the office of the president. At hawak ko na ngayon ang information unit ng university. But I'm not looking at that as, yes, it's a promotion for the world. But it's always for me as a means to say, I will still serve the best that I could so that God will be glorified in me. Hindi po ang posisyon ang magbibigay ng kagalakan sa inyo. Hindi po kapangyarihan, kasikatan. Meron yung mga nagsasabi sa akin, Kuya, di ba ikaw yung nagpapaawit sa Cebu every November? Sabi ko, hindi. Hindi ako yon. Kasi ayoko po na makita nila yung kakayahan ko kaysa yung silbi bakit ako pumupunta sa Cebu. Because the moment they look at your skills, you get your reward. I don't want to get that reward. I want my reward from a smile from the Lord. Sana po ang desire natin, God is my exceeding joy. That's why your spirit would desire for God. The moment the spirit would not desire for God, then we start to have a problem. Bakit?
Yung gusto mo na lang yung gusto ng katawan, yung gusto ng kaluluwa. Pero ang spirito, it's automatic. That's looking after God. He is the source of joy. Pati po si Habakuk, tignan niyo po yung testimony niya. Grabe to. Tignan niyo, sabi niya, even if the fig tree does not blossom, and there is no fruit on the vines, and if the field of the olive fails, and the field produce no food, even if the flock disappears from the fold and there are no cattle in the stalls, yet I will triumph, I will exult, I will rejoice, I joy in the Lord. I rejoice in the Lord, in God of my salvation. Sana po, kahit wala ng ulam, kahit asin-asin na lang, kahit ang hirap ng buhay, hindi mo masabihin na iwanan mo na yung Jesus mo. Kasi po, aaminin ko sa inyo, habang padilim ng padilim ang mundo, pahirap ng pahirap ang buhay sa mga Kristiyano. Kaya habang libre pa po at malaya tayong magpuri kagaya nito, ihayag niyo po na kayo po ay anak ng Diyos at malaya kayong ihayag ang kalwalhatian niya. Sa China, lahat po ng nagsisimba, nagtatago underground. Pag nahuli ka, ang Biblia nila, hindi po ganito, sinabi ko nga last time. Pupunitin nila, ilalagay sa plastic, lulunukin nila, para hindi mahuli. Pag dumumi po sila, kukunin ulit yon, ikakabisa nila, ibalagay sa bagong plastic, lunok. Tayo, matapukan pa yung Biblia tayo. Yung Biblia natin, halos malikabukan na. And you say, Brother Nalmar, God is my exceeding joy. Pero sasabihin mo, busy ako, bukas na Lord yung ano. Do not let your Christian life be boring na linggo ka lang, makikipag-meeting kay Lord. Develop your everyday meeting with God. Yung tita ko po nandyan, kaway ka tita, si tita, busy person, nagbebenta, ginagawa, nag-aalaga, ganito. Alam niyo kung saan ang altar? Alam niyo, guess where? Sa CR. That's the only time she could focus to God. What I'm trying to say is, if God is your joy, you'll find time. No, you'll make time. Kasi it's not, alam ko na yung mga communication major ako, pag sinabi niya sa akin, sige bro, hahabol ako. Alam ko nang di pupunta yun, pastor. Oo. Sige bro, tignan natin. Hindi na pupunta yun, pastor. Kaya nga, I always tell them, don't find time. Make time. If God is the priority, you'll make time. If God is the exceeding joy, you will make time. Sabi mo sa katabi mo, make time. Kahit na hindi na mag-blossom, kahit walang makain, kahit gano'n ang hirap ng buhay, make God your exceeding joy. Just like Habakuk. Grabe. Wala nang bunga, wala nang makain, pero masasabi mong, praise the Lord. My God, I will still triumph in the Lord. Habakkuk 3:18, I will rejoice in the God of my salvation. I'll tell you how the word tells us paano ba nag-a-advance ang joy sa buhay natin. Malapit na po akong matapos. The first one, when joy becomes complete or starts in your spirit, first, when you get saved, you'll celebrate the hope of the glory of God. Because you're looking forward. Gusto ko ma-experience yun, Lord. Lord, ipakita mo sa amin yun. That's the first stage. Yung pag-advance ng joy sa buhay natin. You look for that glory of God every day. You're excited to see that. You celebrate when somebody gave his life to the Lord. You're excited. When you go to the church, you're excited. When you're invited to celebrate the feast, you're invited. Because you know it's the ordinance of God. I will exult in the hope
of the glory of God. The things that come forth when God, you're praying for something, that's the hope of the glory of God. Lord, please provide this. Lord, this and that. That's the first advancement of joy. The next stage is found in the third verse in Romans 5. We also celebrate in tribulations. Pansin niyo po yun? Hindi lang siya sa saya-saya. Magmula nung ma-develop na sa atin yung kagalakan mula sa mga ginawa, ginagawa at gagawin ng Diyos sa buhay natin, when we see God moving in our lives, even during tribulations, we celebrate. Hello? Kahit pa nahihirapan ka, okay lang, makapiling ka lamang, kunana. Even though it's hard, even though it's not what you prayed for, you can still say, God, you are my exceeding joy. Will you still believe when they say, God is our healer, but God did not heal anybody? Kaya po, sa Hebrews 11, may explanation why pinaliit ng Diyos ang miracles sa atin ngayon. Because faith is defined of the things hoped for. Things that are unseen. Bakit? Hindi natin nakikita ang maraming miraglo pa ngayon. Hindi na natin nakikita ang Diyos. But I believe it is a test so that we believe truly despite not seeing things. But I have seen miracles from the Lord. I praise God for that. But I pray, friends, huwag po tayong magantay lang mirakulo. Ang tunay na mirakulo ay ang pagbigay ng buhay natin kay Kristo ng buong puso, pagtalikod sa kasalanan, at maging masaya kahit pa nahihirapan. Huwag mong kakantahin yung gusto. Huwag kang bibitaw, kapatid. Kasi baka pag bumitaw ka, yung mga naniwala kay Kristo dahil sa'yo, bumitaw din. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw. Kahit pa, ang tagal-tagal mo nang pinag-pray, wala pa din. Tagal-tagal mo nang gusto yun, Lord, gusto ko yun. Sabi mo sa kabila ulit, huwag kang bibitaw. Yung nasa likod, sabihin mo, huwag kang bibitaw. Rejoice in the Lord! Praise the Lord. Rejoice in the Lord. Now, the third and final advancement of joy. No? By the way, ano ba itong celebrate in tribulations? Nilagyan po ng definition ni Paul sa susunod na talata. And not only this, but we also celebrate in our tribulation, knowing that tribulation brings about perseverance. And perseverance, proven character. And proven character, hope. Grabe, no? Kaya gusto palang pagbungahin, perseverance is actually one fruit of the Holy Spirit. That's why we need to develop our endurance, our perseverance. Kagaya ng mga atleta na nagpa-practice sila halos every afternoon. Pinapalakas nila yung kanilang katawan. Ganun din po sa ating mga kapatid, no? Kahit pa ang daming problema, ang daming nagaganap, tinitrain tayo ng Panginoon. Paano maging, tawag dito, malakas sa mga bagay na gumugulo sa atin. Lord, tulungan mo akong magmahal, kaya bibigyan ka niya ng nakakapwisit na kapitbahay. Endurance. Lord, tulungan mo akong magbigay, kaya kukunti na lang yung pera mo. Nagigets nyo? Because God is testing our perseverance. Hello! We can say, oh, I'm persevering, dami kong pera, etc. When it's hard, that's the time you're tested. I tell you that. I can honestly tell that. When we were celebrating, tanungin niyo po yung mga kapatid po namin, kahit kami-kami lang, nagsa-celebrate kami, doon kami sa bahay, kami-kami lang. Because we enjoy the presence of God. Sabi ko nga, hindi ko ma-imagine how the Lord has been really good in our celebration. Nung last time po na nag-celebrate kami ng Feast of Trumpets, nasa bundok po kami, for the second time na try namin, na nandun kami, mayroong, tanongin nyo sila Pastor Epit, mga kasama namin, may mga witnesses, para hindi ako bula-bulachi lang. For the second time, meron pong kurtina ng ulan sa buong paligid namin, at meron pong bahaghari.
Praise the Lord. I'm not saying lagi dapat may ganon. Kasi ang mirakulo po, pag nagkita-kita tayo at masaya tayo, that's a miracle of God. Kaya nga tumalon talaga yung puso ko. Nakita ko si Pastor Rani, sabi ko, kailan ba tayo nagdikita? Pastor Rani, kailan ba tayo last na nagkita? 2 years. Mga kapatid po natin sa Kalasyaw yung mga yan. Kaya wag niyo pong sabihin malalayo kayo, may mga taga-Kalasyaw na pumupunta dito. 2 years na pero gwapo pa din siya. Grabe no? Nakikita ko nga mukha kayong mga ubas lahat. Praise the Lord. Sabi nung isa, rejoice in the Lord. Perseverance. And finally, that's the last stage. Yung progression po ng joy sa atin. And not only this, but we celebrate in God. We rejoice. We exalt. We celebrate in God. Through who? Our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. When we are reminded that we are once lost, we are redeemed because of the work of Christ. The climax of joy is God Himself, because we are brought back to the holy God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Grabe! It's not a circumstance, it's not a provision of something, it's a person that brought reconciliation. Ang pagbalik po ng ating relasyon mula sa madumi, makasalanan, malayong tao, papunta sa banal at mapagmahal na Diyos. Tonight, let me ask the worship team to join me, please. We're reminded that Christ came. Ang Panginoong Hesus po ay dumating sa atin. He was given for you and me through a virgin birth to proclaim that prophecy, make that real, that Jesus is the Messiah. Ito po ang fulfillment. First fulfillment, because look at me, church. Ang prophecies po, hindi siya linear. Pag nangyari to, okay na. Move forward na. Ang prophecies po sa Bible, circular. Umiikot siya hanggang the fullness will come in. First, the Spirit came to the Jews. And then, Cornelius, a part of the Gentiles. Joel proclaimed, darating pa rin ang Espiritu sa buong mundo. Meron na ba? Wala pa rin. We're waiting for that outpouring of the Spirit. Yes, given to us through the Holy Spirit, but the sons and daughters will prophesy. We're waiting for that outpouring, church. That's the cycle. And the same with this. When first Jesus came on the first part of the feast, He came as a lamb, a sacrifice for you and me. But when He comes back, He will come back as a lion. He will come back as a king. He live among us so that He will feel your feeling. He will feel your anxiety. He will feel whatever you are experiencing in life. It's all fulfilled, friends. We're waiting for the trumpet call. Acts 15:32. And the disciples were continually filled with joy and with the Holy Spirit. Kahit pa ang daming nangyayari sa kanila noon, the disciples were all filled with joy. Sana po, mga kapatid, kahit anong nangyayari sa atin ngayon, you can still say, I rejoice, I celebrate in the Lord. Because that is an indication that we are filled with the Holy Spirit. Sabi po ni Derek Prince, it is impossible to be filled with joy without the Holy Spirit, and it is impossible to be filled with the Holy Spirit without joy. So mga kapatid, the tabernacles remind us that Jesus came for you and me first as a sacrifice, and then now we're waiting for His kingdom to come. Consider it joy, my brothers and sisters, when you encounter various trials, knowing that the testing of our faith
produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Rejoice in the Lord. Ang ganda nito. Look, Matthew 6:26. Look at the birds of the sky. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani, hindi sila nag-gather, and yet the Father feeds them. How much more sa atin po? Mahalaga ka. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga kay Lord. Mahalaga ka kay Lord. So the invitation is open, friends. Let us celebrate the Feast of Tabernacles. This is Zechariah, yung prophecy na sinasabi ko po kanina. And all nations, including us, will celebrate.